Yun sa binabasa kong diary, 1973. Nag-uumpisa na po yung sigalot doon. Medyo sa mga haligi pa naman. Si Brother Ben at saka si Brother Piping. Yung mga sumunod na mga taon, yung magkapatid na yung doktor at saka yung military, mga sulit. Saka yung presidente ng Fortune Cement. Puro sila mga may kaya eh. Yun ang napakasigla noon. Kasi nga, lagi nilang bitbit si Nanay Nena sa lahat ng may sakit nilang pamilya. Talagang parang lagari si Nanay Nena doon sa kanyang mga may sakit na kamag-anak nitong mga nag-a-attend na to. Bandang huli sumawa rin, nawala rin. Yun ba yung mga binhing naluoy? Kasi nawala yung concern. Hanggang kay Cassis. Si Cassis matagal din nagsilbi, pero bandang huli, playing to be an instrument. Na kami pinapag-communion, spiritual communion, paluluhurin kami at nakaganon yung kanyang kamay sa bibig mo. Hindi naman kami lumuhod, hindi naman kami pumila. Pero marami siyang naakit ng mga nag-a-attend ng misyon. Maganda nung una, kasi nga, sa pamamagitan niya, na ibigay yung mga mensahe sa pamamagitan ng kanyang kandila at yung pagbibigay ng mga bulaklak through him. Pero bakit siya ay na-overcome ng desire to be also an instrument? So, nawala rin. Pero ang sila, masyadong very active noon. Kaya, yung bandang huli, dahil sa misyon, ang nakaakit ay himala. Dumami ng dumami ang sumusunod sa para makakita ng himala. At napakarami naman talagang himala. Yung paggaling ng pasyente outright kahit naka-wheelchair. Paglabas wala nang wheelchair. Foreigner pa nga na itinakas pa ni Father De Vera sa doon kay Tony Agpawa. Kinuha niya yun para madala lang sa mission ni Sister Nena, Puerto Rican. At nag-uusap sila Kastila habang sa harap namin. Si nanay marunong mag-Kastila pag nakatrans. Ayun, sa bandang huli, yung mga haligi, yun ang unti-unting nawawala. Ano yung pagkaluoy? Lahat ng klaseng sakit. Sakit na inaabot ng maraming taon bago sila pinauwi. Ibig sabihin, di ba ang sabi ng Panginoon, ang gusto niya, ang kanyang mga alagad, ay madala niya sa kanyang kaharian. So kung ikaw ay kailangan linisin, dadaan ka sa suffering. Di ba si Brother Ben, ilang taon yung bedridden? Nung mamatay, pinakita kay Brother George, tinanggap niya sa langit. So ganun pala ang pamamaraan. Kaya nung lagi ako nagtatanong, bakit ba itong mga nagsilbi kinanay, yung mga sisiwa, yung kasama sa lahat ng lugar, dumaan sa mahabang panahon ng pagkakasakit bago sila namatay. Kaya hindi papayag ang Panginoon na tayo ay pumanaw na hindi tayo nilinis. Kaya kailangan talaga magsikap tayo na habang malakas pa tayo, ay puro tuwid na landasin ng ating tahakin para hindi naman tayo dumaan doon sa 10 taong kang bedridden. May 10 taon nga bulag. Lumpo ka na, bulag ka na. And yet, buhay ka. Napakabigat mo noon. Marami pong ganun na nangyari. Kaya, para hindi tayo madali nitong pupungusin, ihihiwalay, lulumpuhin tayo para hindi na tayo makagawa ng kasalanan. Yun ang nakikita ko. Palagi kong tanong yun bakit sila ang napakahabang panahon ang pinagsilbi? Bakit dumaan sa ganong pamamaraan bago mamatay? Kaya kailangan magsilbing aral sa atin yun. Huwag nating asahan na sa ating kauunting pagsisilbi, hindi na tayo dadaan sa paglilinis. Hindi papayag ang Panginoon, hindi tayo makarating sa kanyang kaharian. So, lilinisin tayong lahat.